Lolo. Gaano katagal ka nawala? Kailan ka babalik? Bukas, ha? Bukas. May sorpresa ako para sa'yo. Chuching. Sa totoo lang, ako ang puno ng pamilya Ye. Ang tiyuhin ko, ang pinakamayaman sa kabisera, leader ng pamilya Ye. Chuching. Bukas, uuwi na tayo. May gas leak, takbo. Alis. Ye Cheng, may tao ba dyan? Tulong, may tao ba sa labas? Bukas uwi ang apong si Icheng. Ipapasa ko ang liderato ng pamilya Ye sa kanya. Sabihan lahat ng prominenteng pamilya sa Long Nation na dumalo sa salusalo. Ang mahuli ipapapatalsik sa Long Nation. Naiintindihan? Dok, kumusta na siya? Wala na sa panganib ang asawa mo. Pero nasa kuma siya. Mataas ang tsansang hindi na siya gagaling. Ano ang sinabi mo? Dok, nagmamakaawa ako. Paki, wala ba kayong magagawa para sa kanya? Tumayo ka at makipag-usap. Nagawa na namin ang lahat. Wala na talagang pag-asa. Maghihintay ako. Maghintay ng himala. Kaya mo ba ang gasto sa pagpapagamot? Maghahanap ako ng paraan para kumita. Kalahating taon na, hindi pa rin namin makita ang apo ko. Hinanap na namin sa buong Long Nation. Hanapin niyo sa buong Asya. 60 bilyon na premyo, wala pa ring nag-aangkin. Aking minamahal na apo. Nasaang bahagi ka na? Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Bitawan. Hindi ba't kailangan mo ng pera para sa pagpapagamot ng asawa mo? Walang babae sa konstruksyon na ito. Humanap ka ng ibang ikabubuhay. Madali lang ito para sa'yo. At may pampagamot na kayong pera. Bitawan mo ako. Humagat ka sa akin. Ayaw mo nang, madaling paraan, ha? Paparusahan kita ngayon din. Ye Cheng. Umalis kayo. Lumabas? Ale, delikado ang konstruksyong ito. Hindi lugar para sa babae ang konstruksyon. Umalis ka na agad. Foreman, hindi ba siya yung sino nang nag-aalaga sa boyfriend niyang nasa koma? Yung babaeng 10 taong hindi iniwan sa kanya. Nabalita pa nga siya. Ikaw ba yon? Ikaw nga talaga. Bihira na ang mga katulad mo ngayon. 10 taon, nakakabili. Nay, ito munting tulong mula sa amin. Tanggapin mo. Hindi ko kayang tanggapin to. Salamat sa pagsagip ninyo sa akin. Taos puso ko pong pinasasalamatan. At saka, hirap din naman kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nay, tanggapin mo na. Hoy, wag kang aalis, tanggapin mo. Kung ganyan sana ang asawa ko, masaya na akong mamatay. Wag niyong sabihing mamamatay kayo. Hindi niyo alam kung sinong lalaki ang sinuwerte, makapangasawa ng babaeng katulad niya. Ngayong buwan, kulang pa ng 2,000 ang bill ni Ye Cheng sa ospital. Ano na ang gagawin ko? Inumin mo nga. Hoy. Sige po, ihahanda ko na. Enjoyin niyo po. Hoy, standby, wag kang aalis. Samahan mo kami uminom. Ano bang ginagawa mo? Nasaan ang may-ari? Ano nang nangyayari? May gagawin ka ba? Hay, relax lang tayo dyan. Usob. Nag-enjoy lang ang mga suki. Ano nang masama kung mahipuan ka? Tapos makikipag-away ka pa? Paano ako kikita ng ganyan ang ugali mo? Alice, mag-sorry ka sa suki. Sila nga ang nanguna. Bakit ako ang magsusorry? Waitress ka lang. Akala mo sino ka? Kung di ka magsusorry, lumayas ka na. Sige, aalis na ako. Bayaran niyo ang sahod ko. Buti nga't di kita sisingilin ng pampagawa. Ikaw ang may utang sa akin. Di ka pa aalis? Gusto mo ba ipapulis kita? Ikaw. Ang unreasonable niyo. Unreasonable. Ako ang may katwiran. Sa harap ng mayayaman. Di para sa mga dukha. Katulad mo. Bossing, bakit ganyan ka? Oo nga, babae ka rin. Bakit pinapahirapan mo siya? Di ba to yung nasa TV, yung nag-alaga, sa kanyang kumang asawa? Nay, wag kang matakot. Lahat kami ang saksi ngayon. Nakita kong hinipuan ka niya.
Nakita namin lahat. Tatawag na ako ng pulis ngayon din. Tingnan natin kung may hustisya pa. Tawag pulis, tawagan na, dapat tumawag. Bilis, tawag pulis. Tara na, huwag kang gagalaw. Heto, tanggapin mo ang perang ito. Hindi ko ito matatanggap. Kunin mo, narinig ko na ang tungkol sa'yo. Ang asawa ko ay nagpaalala pang mag-abuloy. Kapag hindi mo tinanggap, gulo ang aabutin ko sa bahay. Mag-aambag din kami. Oo, sama-sama tayong mag-ambag. Hindi, huwag niyo pong gawin yan. Salamat sa inyong lahat. Pasalamatan ko kayo sa ngalan ng asawa ko. Ang pagmamahal niyong, kahit ang Diyos ay nakakakita, tiyak na pagkakalooban ng asawa ng paggising sa lalong madaling panahon. Laban lang, tibayan ng loob. Yun Chuching. Uuwi na tayo. Yun Chuching. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Direktor Ma, yung lalaking 10 taon ng coma, may kilos na. Hello, Ano ang nangyayari? Direktor, gumalaw ang kamay. Direktor Ma, gigising na siya. Hindi pa, pero may senyales ng paggising ayon sa nurse. Pagandang balita yan. Talaga, kaya, posible bang magising si Yecheng? Gaano katagal bago siya gumising? Mahirap sabihin. Siguro 1 taon. Okay lang. Nag-antay na ako ng 10 taon para sa kanya. Kahit 10 taon pa ang idagdag. Yun Chuking. Ito ay munting tulong mula sa mga doktor at nurse ng Central Hospital. Pakikuha po ito. Hindi ko talaga ito matatanggap. Sobrang natulungan na ninyo kami. At tingnan, kanina pa lang, maraming mabubuting tao ang nag-ambag at nakalikom ng ganito kalaki. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Maniwala ka. Kunin mo ito. Naghihintay sa akin si Chuching. 10 taon siyang naghintay. Paano niya nakayanan ng 10 taon? Tita, nakikiusap po ako. Hindi ko pa po napupunan ang bayarin sa ospital. Maaari po bang kahabagan nyo at pahiramin ng kaunting pera? Meron naman akong pera. Pero bakit ko ibubuhos sa wala? Ito na lang ang meron ako. Huwag ka nang hihingi ulit ng pera. Salamat po, tita. Chuki, alam mong walang trabaho ang asawa ko. Nasa asawa ko lahat. Ang pera namin, kahit hingin mo, wala talaga akong maipapahira. Ganito na lang. Bakit hindi mo na lang bunutin ang suporta sa asawa mong koma at ipakikilala kita sa mayamang lalaki? Ano sa palagay? Chuching. Pasensya na. Sobrang utang na loob ko sa'yo. Kailangan kong gumising. Gagamitin ko ang yaman ng angkanye. Upang panasan ang lahat ng hirap na dinanas mo sa 10 taon. Gising na siya. Yecheng, nagising ka rin. Yecheng. May sasabihin ka ba? Nandito ako. Ako'y hindi na ako makapaghintay. Nagawin kang Mrs. Ye. Gagamitin ko ang bawat sandali at kapangyarihan sa mundo upang gawin kang pinakamakinang na nobya. Ilang dekada ba ang buhay ng tao? Gagawin kong ang angkanyon ay ang nangungunang pamilya sa buong Wang City. Sisiguraduhin kong lahat ng makapangyarihan at matatao ay masasaksihan ng ating kaligayahan. Bukas, ako mismo ang maghahain ng kasal sa magulang mo. Tapos na ang lahat ng paghihirap. Sige. Mahal. Handa na ba ang hapunan? Oo, ilalabas ko na. Ito na, kain na tayo. Bakit puro pansit lang? Wala man lang kahit kaunting karne. Nagastos ng anak natin ang kinikita sa pagde-deliver ng pagkain araw-araw, sa pagbabayad ng gastusin sa ospital niya. Saan pa kukuha ng pera sa bahay? Karne. Swerte nga may itlog pa tayo. Isang anak lang natin, nagpupumilit pang magpakamatay sa isang puno. Anong magagawa ko? Habang kaya ko pang gumalaw, tutulong ako. Sa abot ng makakaya. Ang tagal na palang may estranghero na tumutulong sa bayarin ni Yecheng sa ospital. Si Papa pala ang tumutulong. Nanay, tatay. Salamat po. Tumayo ka na. Huwag kang luluhod, wala akong anak na katulad mo. Isusuko mo ba kami, para sa isang lalaki? Tay. Patawarin niyo po ako, pero gumising na si Yecheng. Kanina lang 2 oras. Ano? Gising na siya. Pagkagising niya, agad niyang sinabi. Gusto raw niyang dumalo rito para humiling. Gusto niyang pakasalan ako. Seryoso ka ba? 10 taon na ang nakalipas.
Nakuha mo rin ang pinapangarap mo. Mabuti naman. Sinabi ba talaga niya? Gusto niyang mag-propose. Sabi niya, sasabihin niya sa pamilya niya pag-uwi. At bukas na sila darating. May sasabihin, ako sa kanyang mga kamag-anak. 10 taon, hirap na hirap ang anak ko dahil sa kanya. Kapag saktan ka niya, bilang tatay mo, hindi ko siya payagang maging manugang. Tae. Payag na kayo. Anong ginagawa mo dyan? Tawagin mo na ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. Sige, aayusin ko na. Tapos na ang mga pagsubok natin. Nalagpasan din natin. Kamusta? Yan. Oy, ate. Anong meron? Ano, pakakasalan mo yung comatose? Hindi na siya comatose. Gising na siya. Gising na si Yecheng. Ang unang bagay na sinabi niya ay gusto niyang pumunta para mag-propose. Magpo-propose ang walang kwenta. Bakit ka matutuwa? Pinakilala ko yung mayaman kay Chuking Dad, hindi siya ganyan ka-excited. Sabi ni Yecheng, gusto niyang imbitahan lahat ng VIP para saksihan ito. Naniniwala ka sa sinabi na taong galing sa koma? Ang naive ng pamilya niyo. Kaya pala kayo mahirap. Kung mayaman talaga siya, bakit walang naghanap sa kanya? Bakit walang naghanap sa kanya sa 0 taon? CJ, bukas dadalhin ko. Ang asawa ko. Ay, teka. Nakalimutan kong sabihin. Ang asawa ko ngayon ay empleyado na sa Zitai Group. Kilala mo ang Zitai Group? Hindi. Hindi mo yan alam. Pinakamalaking kumpanya sa Wang City. Pag-aari ng Ye family. Kung ipakakasal mo si Chuking Sa, walang pera at background. Magdudulot lang ng paghihirap. Ipakilala siya ng asawa. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay mga si... Hindi na. Gusto ko si Yecheng. Sige na, tama na. Ibaba ko na. Lolo, hinanap na namin sa Africa, pero wala pa rin Yicheng. Hanapin niyo pa, baliktarin niyo ang mundo, hanapin niyo si Yicheng. Opo. Bastos kang bata ka. Lolo. Bastos kang bata ka. Saan ka nagpunta? Sa 0 taon. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Sa nakaraang 10 taon, nasa coma ako, walang malay. Nasa Wang City ako. May babae na nag-alaga sa akin. Yun Chuching ang pangalan niya. Bukas, magpo-propose ako sa magulang niya. Sa 10 taon. Ang pamilyang ito ay maraming tiniis para sa akin. Bukas, gagawin ko ang babaeng yon na pinakamagandang babae sa mundo. Gagawin ko ang pamilyang ito na biglang yaman sa Wang City. Gagamitin ko ang Ye family para mawala ang hinagpis. Sa 10 taon. Sa mundong ito, mayroong tapat na babae. Kung kumatos ka ng 0 taon, sa tingin mo, maghihintay kaya ang asawa mo? Kalimutan ang 10 taon, tatakbo siya kasama ng iba sa 6 na buwan. Angkan ng Ye, mga miyembro ng Angkan ng Ye, hindi maaaring magpakasal sa ordinaryong pamilya. Pero sa tingin ko, lahat ng mayayamang babae sa mundo ay hindi karapat-dapat sa kanya. Kung hindi siya galing sa mayamang pamilya, gagawin ko siyang isa. Anong negosyo ng Ye sa Wang City? Sa ilalim ng Ye Group, ang Zitai sa Wang City. Ang chairman ay, anak ng Tang, si Tang Shaoli. Abisuhan ang pamilya Tang. Bukas, magdala ng 3 regalo. Sa pamilya yun para mag-propose. Ipakita ang mataas na respeto sa yon. Kung may kahit anong kawalan ng respeto, ang pamilya Tang ay tapos na. Pupunta kayo. Yecheng, Ching, handa ka na ba? handa na ako. Mabuti, ngayon, ang mundo ay iikot sa'yo. Tara na. Ang mundo ikot sa iyo. Akala mo talaga ikaw ang Ye? King, kung mahal ka ng isang lalaki, bakit hindi siya bibili ng disenteng cellphone? Makinig ka sa amin. Ang pagpili ng lalaki ay kailangan din ng talento. Tingnan mo ang asawa ko. Kumikita ng milyon kada taon. Full-time sa Zitec. Paano kung ipakilala ka niya sa executive sa Zitec? Tama. Kasing galing ni Yecheng kahit sino. Wang yan. Ngayon, ang araw ng engagement namin ni Yecheng. Kung ganyan ka magsalita, huwag mo akong sisihin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Nagtataka ako kung pagsisisihan mo to pagkatapos ng kasal. Wala talaga. Hindi ako sangayon dito. Sa mahabang panahon, ang dami naming nagastos na pera sa pagpapagamot sa walang kwentang yan. Kung wala man lang 1 milyon na dough, kalimutan na lang.
1,000,000 na dote. Pero kalahati nun ay sa amin dapat. Kung hindi, wala tayong pag-usapan. Pero kagigising lang ni Icheng, saan siya kukuha ng 1,000,000? Huwag natin siyang pahirapan. Mas mabuti pa, paiyakin na lang natin siya. Kilala ko ang isang mayamang boss. Siya ay may milyon-milyong yaman. 50 lang ang edad niya. Bakit hindi na lang pakasalan ni Chucky? Medyo matanda siya. Pero presentable naman, at ang katawan niya. Hindi niyo negosyo ang pag-aasawa ko. Ako ang bahala sa magiging asawa ko. Ikaw, Pakakasalan ko ang gusto ko. Wala kayong pakialam dito. Inimbita ko kayo rito para humingi ng basba nyo. Kung hindi nyo kaya yun, umalis na lang kayo. Ano ang sinabi mo? Kami ang mga kamag-anak mo. Pinalalayas mo talaga kami? Makinig ka, Yun Chuching. Sa mahabang panahon, wala sa amin. Ang gusting makialam sa pobre inyong pamilya. Palalayasin mo kami kapag pinalayas mo kami. Wala ka ng kamag-anak. Kung ganoon man, mas pipiliin naming walang kamag-anak. Masaya pa rin kami ni Yecheng. CJ, aalis na kami. At huwag na kayong babalik sa bahay namin. Ayaw ko na rin kausapin ang walang kwentang yun. Yun Chucky, sinasabi ko sa'yo, dapat maging practical ka. Wang yan, kung ganyan ang nararamdaman mo, pwedeng umalis ka na rin. Akala mo ang galing-galing mo ha? Dumating lang ako dahil naawa ako sa'yo. Ngayon akala mo talaga, nakakita ka na ng prinsipe, gugustuhin mo bang pakasalan ang isang gulay, na walang kapangyarihan o katayuan, at itinuturing mo siyang kayamanan? Grebe, dumating lang kami dahil naawa kami sa pamilya niyo. Isang walang kwentang tao, ang pumayag na pakasalan ka, at tuwang-tuwa kayong lahat. Akala mo ba gusto naming pumunta dito? Ang asawa mo ay isang gulay lang. Sa engagement party mamaya, maraming tao ang magchichismis tungkol sa inyo. Bahala na, aalis na kami. Kapag pobre ka, walang may pake kahit sa syudad ka nakatira. Kapag mayaman ka, kahit malalayong kamag-anak ay darating. Mula sa simpleng pamilya, Yun Chuking, napakatapat at taimtim mo, nakaantig sa langit. Narito ang binata para magproposa ngayon. Ayon sa utos ng pinuno ng angkan, ako si Tang Shaoli, at may dala akong 3 handog. Unang regalo, lahat ng shares ng Zitai Corporation. Tanggapin mo ito, binibining yun. Anak, sino ba talaga ang si Yecheng? Yecheng, sino ka talaga? Ako ang makapangyarihan sa buong mundo. Kung makapangyarihan ka sa buong mundo, ako ba ang First Lady ng Long Nation? Kung gugustuhin mo, ikaw nga. Ayoko sa mga mayabang. Sige, naiintindihan ko. Hindi ako niloko ni Yecheng. Nasaan si Yecheng? Binibining yon. Ang binata ay nakapagpareserba na sa Longhao Hotel. Naghihintay siya doon para sa inyo. Binibining yon. Humihingi ako ng paumanhin. Ituloy na po natin ang paglagda sa unang regalo. Doon sa Longhao Hotel. Mangyari po. Ang Longhao Hotel, yan ay 8-star na hotel. Kailan pa nagkaroon si Icheng ng ganito kalaking pera? Nagtatrabaho ako sa Jitai Corporation. Bakit ko hindi pa siya kilala? Puntahan natin para makita. Tara na. Halina't pumunta na. Tingnan natin ng personal. Oo, tara na. Puntahan natin yan. Naku, ang Longhao Hotel na ito. Napakaganda pala. Talagang mayaman si Icheng. Diba? Malamang inubos niya lahat ng pera niya para lang magpakitang gilas. Halatang hindi pa nakakita ng tunay na yaman. Sa tingin ko rin. Binibining yon. Ang binata ay naghanda ng 3 kasunduang handog para sa inyo. 3 handog. Opo, ang unang regalo ay kayamanan. Sa kayamanan, ang pamilyang yon ay magbabagong anyo mula sa karaniwang pamilya tungo sa puno ng kumpiyansa, kayang tumindig ng matatag sa mundo, isang tunay na makapangyarihan sa rehiyon. Ang pangalawang regalo ay reputasyon. Sa magandang pangalan, ang pamilyang yon ay magiging tunay na prominente, kilalanin ang buong Wang City at maging ng buong Long Nation. Ang pangatlong regalo ay pangakong hindi ka bibigyan. Isang pangakong pahahalagahan ka lagi at lagi. Ano ang ibig sabihin nito? Emma yun, ang iyong 10 taon ng tapat na pagsisikap ay nakahikayat sa langit at lupa. Lahat sa angkan niya ay naniniwala. Karapat dapat ka sa lahat ng ito. Si Icheng, ang binatang Panginoon, ay hindi ka bibigyan o ipapahiya. Ang ikatlong regalo sa kasal na ito ay ang kanyang tunay na puso. Ang kahulugan nito ay hindi pa bibigyan ang minamahal, tutupad sa pangako. Ngayong araw
ay hindi kasunduan lamang, kundi imayon, ang inyong kasal kasama si Cheng, ang binatang Panginoon. Pagkatapos ng seremonya, ikaw ay magiging reyna ng Angkanye. Ang Jitai Group ay bilyon ang halaga, at pinapangalagaan ng pinakamakapangyarihang Angkanye sa Long Nation. Hindi ito basta maibibigay ng walang dahilan. Tatawagan ko ang general na tagapamahala para sabihin, may nagpapanggap na executive ng Jitai Group. Hello, Mr. Go? Binibini, pagkatapos mong pumirma, ang Zitai Group ay mapapasayo. Sandali lang. Ang galing ng palabas ninyo. Talagang nakakamangha. Yun Chuki, ginastusan mo pa para umarkila ng mga artista para magpanggap. Pero may nakaligtaan ka. Ang asawa ko ay empleyado ng Zitai Group. Sino itong si Tang Shaolin? Hindi siya kilala nito. Isa siyang peking tauhan. Dumalo lang kami dahil sa balitang Angkanye mula Kapitolyo ang may malaking kasal dito. Peking palabas pala itong chismisan at pagpapanggap nyo. Sayang lang ang oras ko. Sabi ko na nga ba, mga pulubing manamit, paano kayo naging kapamilya ng Angkanye sa Kapitolyo? Hindi ka panipaniwala. Yun Chuki, kung wala kang pera, aminin mo na. Ang taas pa ng pride, nagpaupa ka pa ng mga tao para sa peking palabas na ito. Nakakasuka. Sino ka para magmal? Ang asawa ko ay tunay na empleyado ng Zitai Group. Sa harap mismo niya, ipinapamigay niyo ang Zitai Group sa ibang tao. Ano ba? Tandang-tanga ka. Alam mo ba kung gaano kadakila ang Angkanye, nakapalagay mong magpanggap bilang isa sa kanila? Kayong lahat ay wawakasan na. Wang Yan, ako. Ang asawa ko ay nakatawag na sa general na tagapamahala ng marketing department, Gunanfe. Kilala mo ba siya? Malaking tao siya sa Wang City. Kahit sa punong tanggapan ng Zitai Group, may kapangyarihan siya. Paumanhin, hindi ko kilala. Yang asong bantay na yan. Kayo. Ang kapal ng mukha, nagsasalita pa kayo ng ganyan? Pagdating ni Enrico dito, kakalabanin ninyo ang Zitai Group. Wala nang lugar sa mundo para sa pamilya ninyo. Simula ngayon, ang Angkanyon ay tapos na. Kami ng asawa ko, tatapakan ang inyong pamilyang yun at aabot sa ruro. Ito. Paano nagawa ito ni Cheng? Paano naging peke? Miyembro ng pamilyang Ye. Anong gagawin natin? Mahal, anong gagawin natin? Ginoong Tang. Sino ba talaga si Ye Cheng? Binibini, paano kung sabihin kong si Cheng ang taong iginagalang sa buong mundo, maniwala, kaya kayo? Ano? Hindi ka panipaniwala. Isang usapin ang magpanggap na ehekutibo ng Zitai. Kayong tagapagmana ka pa ng pamilyang niya. Gusto mo yatang Yun, ang lakas ng loob ng pamilya nyo. Nagmamalinis, kayamanan, sa harap namin. Ha, nagsikap ka pang kumuha ng peke, mula sa Ye Group. Lesiu, Naku, ang kapatid ko'y bulag siguro at napangasawa ka. Nagkaroon ng anak, napangasawa pang katawa-tawa. Di makapagbigay ng milyong dote. Nagpanggap pa sa Ye Group. Tingnan natin kung ilang buhay meron ka. hindi ako. Si Aitang tagapangulo ng Zitai Group, nagbibigay galang sa binata. Maligayang pag-uwi, binata. Handa na ba lahat? Ulat sa binata, nag-aabot na ang amang ng unang handog sa anak na babae ng pamilyang yon at pipirmahan na ang kontrata sa bulwagang ngayon. Hoy, mga tao, hindi kami kamag-anak ni Yun Chuching. Kami ang kanyang mga kaaway. Uri ng kaaway na hindi maaaring magkasabay. Kayo, maging saksi ninyo ito. Hoy, hindi nga namin sila kilala. Sandali lang, Zitai Group. Kung sisihin tayo ng pamilyang Ye, huwag nyo kaming Ang pagiging kamag-anak ninyo, kahihiyan ng pamilyang yun. Kayo ay mga mapagsamantalang tao. Kayo, Binibini, pakiusap kumalma kayo. Ito, ako na ang bahala. Pangahas kayong magpagalit sa binibini sa lugar ko. Ano pang hinihintay nyo? Palayasin nyo sila. kayo, tingnan natin sinong may lakas. Hoy, anong ginagawa nyo? bitawan nyo ka. Sige na. Nagpapanggap silang pamilyang Ye. Makakaranas din sila ng kaparusahan. Kami ang kanilang kamag-anak. Sa harap ng lahat. Hindi lang kami, lalaban sa kanila, kundi para sa karangalan ng pamilyang Ye. Maghihiwalay kami sa kanila. Hindi ba't patunay ito ng aming kawalan ng kasalanan? Tama. Dapat maliwanag ang paghihiwalay. Ako, Zuk Xiaomi ng Zhu Family. Kusang papatid ng lahat ng ugnayan sa pamilyang yun. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Kahit ako ang matalik na kaibigan ni Yun Chuki. Matagal na, may hidwaan ang pamilya namin. Walang kinalaman ang kanilang ginawa sa amin. Bukod pa, asawa ko ang nakakita na nagpapanggap silang taga Zitai Group at ng pamilyang Ye sa kabisera. Ginoong Tang, Yi Cheng, may mabuting hangarin. Ayaw niyang mapahiya ang pamilyang yon, pero ang aming pamilya, hindi umaasa sa pagmamayabang. Para sa respeto. Anak, kausapin mo si Aitang. Kung peke nga, umalis na tayo, kaagad dito. Ginoong Tang. Binibini, huwag na kayong magpaliwanag. Si I Cheng
ay tunay na anak ng pamilyang Ye. Kahit anong paninira ang gawin nila, ito ay hindi matatangging katotohanan. Sa tingin ko, ang pagtutol sa kanila ay hindi masama. Hindi masama ito. Eksakto, napakaganda nito para sa pamilya nyo. Pero, sa ngayon, tiisin nyo muna. Ang Jitai Group at pamilyang Ye, pinahahalagahan ng reputasyon. Ayaw nila sa mga nagpapanggap gamit ang pangalan nila. Kung may magsumbong, malaking puntos yon. Mahal, samantalahin mo kung may pagkakataon. Kaya, kung magaling ang ipakita, mapapansin ako ng mga opisyal ng Zitai Group. Sa hinaharap sa Wang City, ako si Wang Yan, magiging matagumpay. Impossible. Napakagandang pagkakataon, hindi ko ito papalusutin. Mahal kong kaibigan, pabayaan mo akong umangat. Ako si Wang Yan ng Wang Family. Nagsusumbong ako kay Yun Chuking ng Yun Family at nobyong si Icheng sa pagpapanggap bilang pamilyang Ye mula Kabisera. Kagabi, sinubukan pa nila akong kunin pero mariin kong tinanggihan. Wang Yan, ikaw. Binibini, huwag kang magalit sa kanya. Ang binata ay dapat sana ay pinakasalan ka 10 taon nakalipas. Dahil sa di inaasahang pangyayari, naantala ng 10 taon, ngayong nagising na ang binata. Ngayong araw na ito, ang inyong pamilya ay babangon. Sa tuktok. Chuching, 10 taon mo akong pinagtanggol. Mula ngayon, ako naman ang magsasanggalang sa'yo. Ginoong yon, ngayon, nakikita mo ba ang kanilang tunay na mukha? Isipin mo, kung hindi ka sumalungat sa kanila, makalipas ang ilang araw, sa pag-ahon ng pamilyang yon, ang mga taong ito, magsisipang kapit sa'yo, at lulustayin ang lahat. Mga parasito, hindi titigil hanggat, hindi ka na nila masipsip. Tama si Ginoong Tang. Hindi natin kailangang malungkot sa pagkawala ng mga kamag-anak. Binibini, yamang nagsimula na, wakasan na natin ang relasyon, wala ka namang, kailangang makisalamuha sa kanila. Sa harap ng kapahamakan, matitigas pa rin. Walang karapat-dapat na makisama sa pamilyang Ye. Sino ito? Ang lakas ng loob magpanggap bilang Zitai Group at pamilyang Ye mula sa Kabisera. Siya yon, yung matandang yon. Ang pangalan ay Tang Shaolin. Sabi niya ibibigay ang Jitai Group kay Yun Chuching. Hindi ko kilala ang taong to sa Jitai Group. 10 taon akong nagtrabaho sa Zitai. Isang chairman lang ang kilala ko na nagngangalang Tang Zitai. 28 taong gulang pa lang, makapangyarihan. Hindi ko kilala si Tang Shaolin. Ngayon, gusto kong makita kung paano mo, isang hindi kilala, plano mong ibigay ang Zitai Group sa iba. Ano, ang chairman ng Jitai Group, si Tang Jitai Hai, 28 anyos lang? Hay, sandali lang. Pwede ko bang makita ang binata at makasama sa kanyang kadakilaan? Tang Zitai, ikaw isang hamak na alagad. Karapat-dapat ka bang maglingkod? Opo, ako'y nagkamali. At nang himasok. Kahit 28 taong gulang lang si chairman, sabi nila, tagapaglingkod na siya ng angkanye. Ako'y pinagpala. Natanggapin mismo ng chairman. Mula ngayon, kapag nakita niyo siya, huwag niyo siyang tawagin sa pangalan. Tawagin niyong Ginoo. Naiintindihan niyo ba? Opo. Kumuha ka pa ng mga artista para magpanggap na taga Zitai Group. Kasalanang dapat pagbayaran ng buhay. At ikaw, nangahas magpanggap na matriarka ng angkanye. Dapat patayin ang buong angkanyo. Simula ngayon, patay na kayo. Anak, anong gagawin natin? Tang Jitai, ikaw ang magtulak sa akin. Ako. Ang Jitai Group na pinamahalaan mo, ibibigay ko sa asawa kong regalo. Galit ka ba? Hindi po. Ang pagbibigay ng Zitai Group kay ina yun ay karangalan. Ang pagdala ng aking ama ay pagkilala. Sa amin naming mag-ama, dakilang karangalan ng angkantang. Hindi ito masasayang. Lahat ng enerhiyang industriya sa Timog Afrika ay ibibigay sa'yo. Opo, ako si Tang Zitai ay aangat sa ilalim ng pangangalaga ng angkanye. Amo, Zitai Group, tagapamahala ng pamilihan ng Wang City, Gunanfeng, nagkaroon ng away sa angkanyon. Ano? Inalintana ang pagkakakilanlan ni Tang. At ang angkanyon. Amo, magpakahinahon ka. Ako na ang bahala dito. Chuching, sundin mo ang sinasabi ko. Sige, naiintindihan ko. Wang Yan. Hindi kami nagpe-pretend at hindi na kailangang magpanggap. Yun Chuki, anong pinagmamalaki mo dito? Akala mo ba hindi ko alam? Ang boyfriend mong pulubi, siya ay isang kahabag-habag. Tita, ganoon din ba ang iniisip mo? Tumahimik ka. Mga pulubing kamag-anak, paanorin pa ba natin? Ate, magkakadugo tayo. Bakit ganito? Ha, sino bang kamag-anak mo ako? Ang tunay na pamilya nagtutulungan. Yan ang kadugo. Kayo'y mga dukha. Anong maitutulong nyo? Hoy, Ginoong Gyu. Kami ng asawa ko. Walang kinalaman. Sa angkan nyo, huwag kaming ida.
Ginoong Gyu, pinutol ko na ang lahat. Wala na kaming relasyon. Hindi na kami magkamag-anak. Linawin mo ang mga mata mo. Ye Cheng, tama na yan. Mukhang nahalata na ng mga magulang ko ang mga tao rito. Hindi nila kami kaibigan o pamilya, kundi mga mapagsamantalang palaka. Parang nasasarapan na ako sa pag-arte. Ano? Seryoso ka talaga? Simula ngayon, kapag nagkumpisal at tumanggap ng parusa, mabubuo pa katawan mo. Seryoso, totoo ito. Bakit ako magsisinungaling sa inyo? Matanda, hindi mo talaga alam ang lugar mo. Ang kapal mong magpanggap bilang mataas na opisyal ng Zitai Group. At sino ka naman? Ako ang direktang itinalaga ng chairman, marketing general manager, Gun Nanfeng. Simula ngayon, wala ka ng posisyon. Bakit? Bakit ako mawawalan? Anong karapatan mong tanggalin ako? Ikaw. Matanda ka na, sira ang likod mo, wala ka ng silbi. Hahaha. At ang tinatawag mong chairman. Tangzi. Anak ko yon. Ingat ka. Tingnan natin kung may manggahas gumalaw. Kapag may humawak sa akin, alam ba ninyo kung sino ako? Kapag may nangahas humawak sa akin, walang makakalabas sa Longhao Hotel, karangalan ko. Matanda, pwede ka nang tumigil sa pag-arte. Hindi ka lang nagpanggap bilang opisyal ng Zitai Group. Naging ama ka pa ng chairman. Wala ka ng takas. Arf, hehe, hoy gwapito. Ang ganda mo pala, nagpapapugi ka lang, di ba? Bakit ka pa nagpanggap na matriarka ng pamilyang niya? Ngayon lumuhod ka't bilaan mo sapatos ko. Gagawin kitang kerida. Ano sa tingin mo? Siguro, pati magulang mo papanatilihin kung bantayan mo ang bunganga mo. Kung akala mo nagpapanggap akong matriarka ng pamilya, matatapos na ang palabas na to. Ano sa palagay mo ang iyong katapusan? Ang katapusan ay, panonoorin ka nilang, lumuhod, at maglingkod sa akin. Shuki, binibigyan ka ng pagkakataon ni Ginoo. Huwag mong sayangin. Dito sa Wang City, ang daming magagandang dalaga, ang nangangarap maging alaga ni Ginoong Gu. Bakit ka kumakapit kay Che? Kung magandang oportunidad pala yan, bakit di ka lumuhod at maglingkod sa kanya? Ikaw. May iba pa ba? May iba pa. Gustong magpanggap na artista. Lumabas na kayo, isang bagsakan na to. Hindi. Hindi. Wala kaming kinalaman sa kanya. Talagang wala. Hindi. Wala kaming relasyong pampamilya. Ayaw na ayaw kong niloloko. Ginoong Gyu, kakakalas lang namin sa kanya. Hindi na kami Pakitignan ang katotohanan. Paglalayas? Kahit lumayas kayo, pamilya pa rin kayo. Kung pamilya kayo, may pananagutan kayo. Maawa ka po, Ginoong Go. Awa naman. Gun Nanfeng. Gun Nanfeng, ano bang ginagawa mo dito, Tagapangulo? Ang salita mo'y buhay o kamatayan. General Gu, ang lakas ng loob mo ah. Tagapangulo, hindi mo alam kung gaano kapalmuks ang mga to. Naglakas loob silang magpanggap bilang staff ng Zitai Group. Handa na lahat. Kompleto na. Lalo na yung matandang yon. Nagpanggap siyang tatay mo. Siya yon. Matanda, nandito mismo ang tagapangulo. Di ka pa lumuluhot. Tatay. Tatay, ayos ka lang ba? Tagapangulo, ano ang tawag mo sa kanya? Kung may mangyari sa tatay ko, papatayin ko ang pamilya at magulang nyo. Tatay, pasensya na at nahuli ako. Naghirap ka, kahit gaano ako maghirap. Kahit gaano pa ako kaapit. Basta ligtas at maayos ang binibini. Ang aking matandang katawan ay hindi na mahalaga. Ang matandang lalaking iyon talagang ama ng chairman ng Zitai Group. Nasa malas tayo, wala na talaga tayong pag-asa. Gun Nanfeng, tapos na ang palabas mo. Kaya ngayon, paano mo ba isasara ang kwento mo? Ina ng angkanye, paumanhin po. Ye Cheng, nagdadala ng 3 bahaging handog ng angkanye. Ang handog, una, 999 na milyon. Siyam para sa paghahain ng kasal. Ye Cheng, nagdadala ng 3 bahaging handog ng angkanye. Ang handog, una, kayamanan. 999 na milyon. Siyam para sa paghahain ng kasal.
Nakikiusap ako sa magiging biyenan. Napayagan akong pakasalan si Yun Chuching. Hindi. Sobra na ito, labis na labis. Ye Cheng. Talagang labis ito. Buong Jitai Group, at ganito karaming salapi. Hindi ko kailangan ng lahat ng ito. Para sa akin, mas mahalaga ka kaysa sa buong mundo. Walang salapi ang makakapantay. Chuching. Kung wala ka, hindi muling mabubuhay si Ye Cheng. Mula nang muling mamulat ang aking mga mata. Alam ko, hindi kita bibiguin sa buhay na ito. 10 taon huling paghahain. Ngunit ngayon, tinutupad ko na. Yun Chuching. Pakakasalan mo ba ako? Sige na. Ang problema, hindi pa ako makalakad, kaya hindi makaluhad para humiling. Oo naman. Ye Cheng. Doktor, pakiusap po, subukan niyo po ang lahat, iligtas niyo po siya. Nagawa na namin ang lahat. Maliban na lang kung may himala. Kaya maghihintay ako sa kanya. Maghihintay ng himala. Kaya mo pa bang tustusan ang gastos sa pagpapagamot? Gagawan ko ng paraan ang pera. Nanay, tatay, siya po si Ye Cheng. Boyfriend ko po siya. Nandito siya ngayon para mag-propose. Nanay, tatay, pahintulutan niyo po bang? Pakasalan ako ni Chuching? CJ, Simula ngayon, tatay ko na si Yon Dachong. Sino mang nanakit sa kanya kanina. Lumapit ngayon din. Yi Cheng, Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Akala mo ba espesyal ka? Dahil pinakasalan mo ang lumpo. At ikaw, aminado ako, na may impluensya ka sa Wang City. Pero dahil lang, sa isifi ng Zitai Group, ang sumusuporta sa... Makinig ka. Hindi mo ako kayang galawin dahil wala akong kinalaman sa Wang City. Bakit kami maghihiganti sa'yo? Ang kuliling ay makikipagkumpitensya sa buwan. Tigilan mo ang pagpapanggap. Sino itong taong to? Hindi karapat-dapat malaman ang pangalan. Ano? Bubugbugin mo na ba ako? Umalis ka sa harap ko, kung hindi itatawag ako ng pulis. Sige. Subukan mo. Yiche, makinig kang mabuti. Ako si Wang Yan, isang importante. Kapag ginulo mo ako, gagawin kong impyerno ang buhay mo, dito sa Wang City. ikaw. Naknamputya, kahit mismong hari, ang narito ngayon. Yuyuko yan sa harap ng aming binata. Hulihin niyo siya. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Isang babae lang ako. Bakit nyo ako hinuhuli? Walang kalaban-laban. Kanina ang lakas ng loob mo. Pero ngayon lang, lahat sila nangungutya. Bakit ako lang hinuli? Kahit may pagkakamali ka. Lahat kami kanina, nagsabi ng masasama sa asawa. Kaya mo bang lahati? Kami lahat. Tama yan. Kahit malakas si Ye Cheng, hindi niya kaya kaming lahat. Tingnan nyo ito, ang pamilya ni Yun Chuki. Itinago ang totoong estado. Kumuha ng magaling na manugang, at hindi man lang tayo sinabihan. Malinaw, hindi tayo pamilya para sa kanila. Kung sila ay di makatarungan, bakit tayo magpapakabait? Sabihin niyo kung mali kami. Tama. Kami ay nakatatanda ni Yun Chuking. Ano masama sa pagpuna sa kanya? Wala namang krimeng nangyari. Tama yan. Dapat magtulungan ng pamilya. Nga, ginagawa lang namin ang para kay Chuki. Yiche, huwag mong baliktarin ito. Mukhang matigas itong si Iche. Nagkakamali kaya, tayo dito. Mas marami tayo, hindi mo ba alam? Marami kaming lahat. Kahit gaano pa siya kalakas. Hindi niya kaya labanan lahat. Bukod pa dito, nandito pa rin. Mga nakatatanda. Isang batang hamak. Nang ahas umalipusta sa nakakatanda. Ako ang tiyahin ni Yun Chuki. At isa pang bagay, alam mo ba kung sino ang anak ko? Hahawakan mo ako, at hindi ka palalampasin ng anak ko. Anak mo sino? Ang anak ko ay isa sa 18. Tiyak ang general ng Diyos Digma ang Hilaga. Kaya nakikita mo, Chuching. Aminado akong nakakita ka ng makapangyarihang asawa. Ngunit hindi rin mahina ang pamilya namin. Huwag mong isiping sisuko kami. Para lang umangat sa lipunan. Oo nga pala. Malapit nang dumating ang anak mo. Kasama ng pinagmamalaki mong Diyos Digma ang Hilaga para magdala ng kasunduang handog. Ipapadala ko ang anak ko para sa... Wala ka sa lugar, Yiche. Aminadong may impluensya ka sa Wang City. Ngunit, ang Diyos Digma ang Hilaga, ang hari ng ilalim ng lipunan. Sinasabi mong personal siyang maghahatid ng handog para sa'yo. Sino ka ba talaga? Ye Cheng, nang ahas kang hamakin ng Diyos Digmaan. Karang yan lang ang meron ka. Hindi kayang bilhin ng pera ang kapangyarihan at hukbo.
May gusto pang sumubok sa akin? Lumaban na kayo. Isang bagsakan na natin ito. Napatamaan ko ang ama ni Tang Zitay. Wala na rin akong kinabukasan. Mabuti pang sumama ako sa kanila. Kung makikisama ako, sa dami ng tao rito. Kahit si Tang Zitay man, hindi mangahas gumalaw. Anong magagawa mo sa amin lahat? Ako si Gunanfeng, hinahamon kita. Magkapanig na tayo ngayon. Anong magagawa mo sa akin? Yi Cheng, mas mabuting iwasan ang gulo. Makinig ka sa tatay. Kalimutan mo na. Ye Cheng, tigilan mo na, dahil andito ang maraming tao. Mga kamag-anak at kaibigan natin, kung magpadalos-dalos tayo. Mahihirapang. Ayusin mamaya. Ayos lang. Mag-asawang yun. Kahit mukhang makapangyarihan, ang pagsasama-sama nila. Walang kwenta ito. Mukhang hindi nila nauunawaan ang pamamaraan ng pamilyang Ye. Huling hirit na ito. Sino ang humamak sa biyenan ko? Lumabas kayo. Lahat ay manahimik. Nagpapakitang gilas lang siya. Mahalaga sa pamilyang Ye ang reputasyon. Hindi nila siya pababayaan. Tama siya. Makinig kayo. Habang lalong kilala ang pamilya, lalo silang takot sa eskandalo. Kung magtutulungan tayo, baka mapilitang humingi ng tawad si Iche. Nakatago ang recording ko ng pananakot niyo sa amin. Kanina pa, ipopost ko ito online. Sasabay kayo sa amin. Kung di niyo ako babayaran ng milyones, ipopost ko ito online. At ang makapangyarihang pamilyang Ye ay magiging katawa-tawa sa buong bansa. Yiche, lahat kami ay lumaban. Anong magagawa mo ngayon? Mayaman ka, wala ka namang mapapala niyan. Kung takot ka sa eskandalo, ito ang solusyon. Bigyan mo kami ng 5 milyon bawat isa, tapos palabasin mo ka. Quits na tayo. Sumusobra ka na. Ano kung ganun? Yicheng, diretsahan at ang ex-boyfriend ko ay anak ng pamilyang Liu sa ako pa rin ang kabit niya. Yan. Anong pinagsasabi mo? Sa oras na ito, Mabuti. Kaya ang sandigan mo ay ang pamilyang Liu sa Dongho. ano ngayon? Huwag mong isiping dahil hari ka sa Wang City, ay pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Sasabihin ko sa iyo, isang salita lang mula sa akin. At gigipitin ka ng pamilya hanggang sa mawala ka. Gusta tayo? Dahil lang sa sinabi mong yan, nilagay mo na ang pamilyang Liu sa panganib. Ikaw, isang gulay sa loob ng 10 taon, at isang probinsyana, isang gulay, at pareho kayo, mga bumangjera. Bagay na bagay kayo. May babaeng nagngangalang Wang Yan. Ang kasintahan niya ay anak ng pamilyang Liu. Sa 3 minuto, papanawin ang pamilyang Liu. Isang utos para lipulin ang pamilyang Liu. Malamang hinahanap ka na ng pamilyang Liu sa buong mundo. Pakawalan mo siya. Hayaan mo siyang makita kung paano tratuhin siya ng minamahal niyang pamilyang Liu. Opo. Una po kayo, ginawa. Naiintindihan. Binata, ang kandang Liu ay wakas na. Katawa-tawa. Akala mo mapapahamak ang Sasabi mo lang, akala mo takot ako. Sa mga pananakot mo, bigyan mo ako ng 5. Hindi. Bigyan mo ako ng 1 milyon at kakalimutan ko to. Nakikita mo to. Tumatawag na sa akin si Binata. Halo. Binata Liu. Wang Yan. Susumpa kita kahit sa pagkamatay. Mula ngayon, ang kanang Liu ay magpapahayag ng digmaan sa inyo. Hindi, teka. Binata Liu. Sa isang salita mo, giniba mo ang aming angkan. Suklab sa'yo, Wang Yan. Humanda kang mamatay. Kanina mo sinabi, hindi ako makakapagpakasal sa'yo. Hindi ako. Ano ang trabaho niya? Lidafan, 46 taong gulang, General Manager ng Hongda Real Estate. Sa Wang City, 400,000 kitataunan. Chuching, tiyuhin mo siya. Hindi na. Wala akong interes sa pakikipag-usap sa maliliit. Sa 1 minuto, pawiin ang Hongda Real Estate. Papagbayarin ng kanyang amo. Opo. 1 minuto para pawiin kami? Sino ka para? Lidafan, sinong nakasagupa mo? Lahat ito kasalanan mo. Wala na ako. Mula ngayon, sa langit man o lupa, pahihirapan kita. Boss pakinggan niyo po. Tapos na ang lahat. Sabay-sabay daw ligtas. Ngayon, di ako gagawa ng gulo sa inyong lahat, ngunit mararamdaman nyo ang pagbagsak ng mundo nyo. Yiche, ako. Ako si, tiyahin ni Yun Chuki. Anong magagawa mo sa akin? Chuching, tiyahin mo pa ba siya? Hindi na. Ma'am, anong trabaho mo? Sino ang backer mo? Huwag mong isiping may kilala ka, ay pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Journalist ako. Hindi ka ba natatakot? Ilalantad ko ang pang-aapi mo. Sa online. Ay,
Anong pahayagan? Few news sa Wang City. Putulin ang supply nila. Opo. Hindi. Ikaw, Yiche, anak ko ay isa sa 18 general ng Northern War God. Pag nakita niyang inapi mo ka, hindi ka niya palalampasin. Sabihin mo sa Northern War God. Ang general na ang ama ay si Lee Dapon. Ay tatanggalin na ngayon din. At huwag nang magdala ng regalo sa kasal ko. Pasensya. Ang anak mo ay hindi na darating. Sige, magpanggap ka pa. Ma, anong kalokohan ginawa niyo ni Papa? Bakit ako natanggal sa trabaho? Akala mo kaya mong kontrolin lahat. Yicheng, pakiusap, hayaan mo na ako, Yicheng. Bakit nandito pa siya? Yicheng. Yicheng. Ginoong Ye, kasapi rin ako ng Ye Group. Marketing Director ako ng Zitay Group, 10 taon na. Kahit wala akong nagawa, nagsumikap ako. Walang puso ang ginagawa mo. Marketing Director ng G-Tai Group. Ako yun. Kunin mo ang aso dito. Ang cute ng aso. Simula ngayon, ang aso na ang Marketing Director ng G-Tai Group. Alisin niyo siya. Pasensya na, binatang Master Ye. Ang tinatawag na walang batas ay di matatapos. Tao ka lang nagsasalita. Wala lang sayo. Walang batas sa lahat? Pag-aalsa, dapat nilang tignan kung sino talaga sila. Akala ba nyo? Ako bilang puno ng Ye family, swerte lang sa posisyon. Mga miyembro ng nangungunang angkan sa Wang City, dinggin ang utos ng puno ng angkan ng Ye. Ikalawang hakbang ng pamamanhikan ang dala namin. Palatandaan ito ng karangalan at pagkakakilala. Ngayon, ang angkan C sa Wang City ay magpapadaan at magtatalaga ng katapatan sa angkan. Simula sa araw na ito, buong suporta namin ang angkan yun bilang nangungunang angkan. Ang angkan Zai sa Wang City ay magiging tapat sa angkan yun ng buong puso. Si Ye Chansyong ng angkan Ye ay dala ng ikatlong hakbang ng pamamanhikan para sa aking apo na si Ye Cheng. At manugang na si Yun Chuking, walang hanggang ligaya. Habang buhay na pagsasama. Napakaganda, napakaganda. Mabuting anak. Mula ngayon, ikaw ang magiging ina ng angkan Ye. Salamat po, Lolo. Chuching. 10 taong huli, ngunit sa wakas ay mapapakasalan na kita.